So, good day po, ma'am and sir. So, ngayon po ang topic natin is all about po sa customers and membership. So, login po muna tayo sa ating POS. Then, nandito na po tayo sa pinaka-main place order. Then, punta po tayo sa more. Click po natin si more or F10. Then, punta po tayo sa, hanapin natin po yung customers or membership. Click po natin yun. Then, dito na po tayo pupunta. So, una pong gagawin natin, pumunta po tayo sa member card. Yan, sa member card, click po natin. Sa member card, ma'am and then sir, is kailangan, ang lalagyan lang natin dun yung card na number. So, ilalagay natin dun is 01 o although number lang po ilalagay dun, hindi po siya words. So, number lang. Kung ano gusto niyo po. Kasi, kunwari, itong suki na to is number 1. So, kailangan number, hindi po magkakapares ang number. Ano po kasi number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun po. Pwedeng 0, 1 mauna. Basta may 0 po sa una. Depende po sa inyo kung ano gusto nyo. Kung gusto is 1 lang or 0, 1 or 001, 002. So, pwede po ilagay. So, i-ano lang po natin, register card. Yan. So, save na po. Pag meron na pong ganyan, punta na po tayo sa membership. Yan. Name po ng card, name ng card natin, kayo po ang pwede mag-ano niya. For example, Suki card. So, ilagay po natin. Kung enable discount po ba siya, ilagay po natin yes. Kung gusto niyo bigyan ng discount, then discount amount, kung percentage or day, price, original price. Price or percentage yung ano po niya. Yung discount na ibibigay nyo na sa inyo po yan. So, expiration day, so wala naman. Rewardable, okay, wala rin naman. Then, amount po, huwag nyo na rin po lagyan. So, save na po natin yan. After nyan, membership, punta tayo sa customer member. Ayan, customer or member. So, dito pipilapan na natin yung name ni Suki natin. So, ayan, for example, si Bon Meli Christopher Pascua. So, full name ko po yan. Si example ko lang po to. Sample lang natin. Then, contact number, lagay natin. Then, after contact number, so, select natin si birthday. Kailangan po dapat full details to para sa Suki natin or sa customer natin or the member of the Suki card. Para po in case na may nagkaroon ng problema or makakontak agad natin and mamamonitor natin na sila yon. Or hindi natin makalimutan ang loyal customer po natin. So, ilagay natin ayan, may address line 1, address line 2. Lagyan po natin yan. Example ko lang naman, kung pare same lang address sila, edi same na lang po ilagay natin. Basta fill upan po natin lahat. Copy paste lang na lang po natin. Then, sa email, so yun, lagay ko na rin dito yung email ko, for example. Then, next po is ito na nga yung membership. So, di ba kanina naggawa tayo doon sa membership ng Suki card. Then, ayun na yung nakalagay. Ayan po. Then, depende po kayo kung ano yung gusto nyo, name ng card. So, ayun. Yung 01, dito natin magamit sa card number. So, save na po natin. So, ayun. So, dito naman sa member transaction, dito makita natin lahat ng transaction na binibili ni customer natin or ni Suki natin. Yung Suki natin na na-register natin ng yun na nga po sa card na to. So, ayun. Sa ito, okay, more tayo. Try natin manage. Okay. Discount. So, yun sa membership. Ayan. Kikita natin. So, ayun. Pag click, so, ito yung full details. So, card number. Ayan po yung number 1. So, ayun, panakinilik. Ayan, automatic na. Siya yun. Siya po yung, number 1 na yun. Card number. So, okay, number 1. So, panikinik natin. Editable naman po siya. Mga information. Yan. So, yun. Ito yung first Suki, first Suki member natin. Pag may pangalawa na, di number 2, number 3, and so far, so on po.
So, ito may sample tayo sa manage product. Add po tayo. Okay. Add tayo para sample na natin yung transaction, paano ba nagle-less or ano ba yung goods, ano ba yung rule, yun na nga, paano may apply si customer or membership. Kasi ang inahabol naman natin doon is record, monitor natin kung sino yung suki talaga natin. Then yung discount, yun yung mahalaga rin doon kasi yun naman yung inahabol nila eh. Kasi ang mga customer natin or may membership is po yun, ang habol rin talaga nila pag almost naman lahat naman is lahat na pag marami kang binili or kinuha sa isang supplier is syempre magde-discount yun, at dapat may discount rin talaga para balik-balikan ka ni customer. So yan, fill up na tayo dito lahat, so confirm lang natin, then ayun, so yan, meron na tayo category or category. So, ng canned goods, yan. For example lang naman po yan, ma'am. So, sa canned goods, ayan, meron na fill up na rin tayo. So, transact tayo. For example, kasi, ayan, quantity, for example, 1,000 yung in-order ni customer natin. So, 2,000. So, dito natin na-apply na sa customer, yan. Pindutin na natin. Yan. Tapos, pag dinouble click natin yan, dyan, automatic mag-a-apply siya yung 5% na nilagay natin kanina. So, yung 2,000 less 5%, so magiging 1,900 pesos na po siya. Okay, check natin doon sa customer membership. Ayan po. Click natin yan. So, ayan. So, ayun. Meron 5%. So, kasi kinilik natin yung percentage, kaya nag-apply na yung 5% of the 2,000 pesos. So, yun. Yan po yung role talaga niya, yung silbi po ng customer. So, payment tayo, exact amount. So, pay enter natin. Yan. May naglabas na niya kasi wala naman printer. So, example lang naman po. Then, confirm. So, back to normal na po siya. So, ayun po. Punta ulit tayo sa customer and membership. Then, sa transaction. Then, ito na po yung receipt. Yan, makikita po natin dyan. Ayan po yung transaction. Pwede po natin siya i-reprint. Tapos, ayun na nga po. Pwede po siya yung sa Excel. Yan. I-save yan, i-reprint po. Yan. Ayan po, automatic sa file po natin. X na natin yan. Okay. Then, export to Excel. Yan. Depende po sa inyo kung anong folder po yan. So, cancel po natin. So, yun lang naman po, sir, and then, ma'am. Thank you po.